It's 4 p.m. and we're bringing you the developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. Here are some of the stories we're watching this Wednesday, July 10. Former presidential spokesman Harry Roque denies that he lobbied for illegal pogos. He also denied being a legal counsel of raided pogo hub, Lucky South 99 in Porac, Pampanga. Meantime, the Senate Committee on Women has suspended Bambam Mayor Alice Go in contempt and has ordered her arrest. That's for skipping today's hearing again. COMELEC Chairman George Garcia denies allegations that he owns multiple bank accounts and properties abroad. Garcia also gave an absolute waiver to the National Bureau of Investigation in relation to the issue. Representative Rodante Marcoleta had claimed that almost 1 billion pesos were transferred to these alleged accounts from South Korea. South Korea's Miru Systems is the country's voting machine provider for the 2025 midterm elections. And former Justice Secretary Boying Remulla marked his first public appearance since March this year when he went on a wellness leave. That's during the signing of the new rules on criminal procedure at Malacanang today. DOJ spokesperson Miko Clavano says that Remulla's health is, quote, good. Remulla earlier admitted to suffering from complications after his heart bypass surgery in 2023. And joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star and Storycon's resident political pundit, Ronald Llamas. Hello, Ami. Hi, good afternoon. Magandang hapon, Ami. Okay, Ami, is it also a slow news day for you at the Philippine Star? What's on the front page layout? Hindi, marami nangyayari ngayon. Kahapon, kakausap lang natin yung ICC lawyer complaining about the appointment of Lito Patay as Davao Police Chief. Ngayon, kakukuha lang namin na istorya, tinanggal daw. I was removed. Ami, that's news. Davao City Police Chief, tanggal siya. Ang bilis. Tapos, isa pang ang bilis din ang action. Tapos, isa pang nawawala si Apollo Kibuloy, of course. Ang sabi ng lawyer, mukha daw nasa China na. Okay. Sabi yan ang mga inaabangan natin. Sinong abogado to? Verification. Sinong abogado to, Ami, na nagsabing mukhang nasa China na? Hindi ko matandaan yung pangalan eh. Kinukuha pa namin yung detalye. Ang sabi niya mukhang nasa China raw. Although, kung China yan, we have an extradition treaty with China. Kababanggit ko lang sa Politiscope niya kaninang umaga eh. Baka nasa labas na ng bansa. Baka nasa China na. Baka may sumunod sa kanya ron pag na-issuehan ng warrant. Baka may alam ka na hindi mo sinasabi sa amin dito. Puro baka lang naman yung sabi ko. Kaya natawa ako nung sinabi ni Ami. China, no? Kami ng detalye pa. That kind of, Ami, Ronald, that kind of gives credence to that narrative about China and the Duterte people, di ba? Parang may ganun, Siyempre, pinaka-supporter ni Digong. Yan ang pinaka-BFF, si Xi Jinping. No? At pwede naman niyang arborin niya kung sakali. Di ba? Pwede niya sabihin, pang kami niyan, best friend kami ni Kibuloy, tulungan mo naman. Sabi nga ni Digong, di ba? Alam niya kung nasaan si Kibuloy. Diba? Siya yung mismo nagsabi. Paano nakalabas? Diba? Paano nakalabas? Alam mo naman, Ami, napaka-porous ng borders natin. Saka Davao yun eh. Davao yun and he has his own plane, di ba? Napaka-porous ng borders natin. Ako. I mean, Davao is basically a backdoor too, right? Southern border. Yes. Okay. Ami, balikan lang natin itong una mong binanggit na story, si Colonel Lito Patay. Patay or Patay? Yes. Parang mas gusto sabihin na taong patay, Patay, kayo naman. Yun, so binawi yung kanyang appointment bilang Davao City Police Chief. Okay? Did they give any reason why? Wala pa. Breaking pa lang yan sa amin ngayon. Hinihintay ko pa rin yung detalye. Pero considering the background nga, kung ano yung nangyari, may nagreklamo, at considering his background and his role in the war on drugs of the previous administration, ayan, tingnan natin kung ano yung, kung anong mga additional developments maya-maya lang.
Nihintay namin yung detalye. Tinatanong lang natin si Attorney Conti kahapon kung may nagsampa na ba ng reklamo. Di ba? Laban kay Patay. Ito, nangyari na kagad. Okay, let's give them a little background. Pero ibig sabihin, may problema sa due diligence. Yun. Okay, before we go into that, let's give a little background on Colonel Lito Patay or Lito Patay. I don't know the right way of saying that name, pronouncing that name. Anyway, he was mentioned in the 2019 Reuters investigative report on the drug war. Yes. Pulitzer Prize-winning report ito, no? As a member of the Davao Boys, so-called Davao Boys, ito yung mga around 10 cops who were formerly with the Davao Police, who were brought to Quezon City Police and assigned in Station 6, I think, where marami atang naging maraming na EJK coincidentally. Kaya po nadadama yung pangalan ni Colonel Patay doon sa. At saka parang sila mismo nagsasalita at nagyayabang sa kanilang role dito sa Tokhang. No? Kaya may ganung klaseng parang a certain level ng impunity. Okay. Hindi, kasi at that time, it was encouraged, di ba? Hindi naman encouraged na pumatay, kundi, well, meron, sabi nga, meron parang informal quota Kung gaano karami yung mapapasuko mo, mahuhuli mo, manu-neutralize. Yan ang term ng preferred, neutralize. At saka the reason always given for these bloody endings or these bloody shootings was that kung nanlaban. Yes. So yun ang palagi. At saka nung 2017, lumabas yan as an accomplishment report sa Malacanang. Yes. Na 16,000 yung namatay mysteriously at 4,000, almost 4,000 yung namatay sa police operations. Nanlaban. Nanlaban. So 20,000 yan initially. That was 2017, no? Just a little more than a year pagka-assume ng presidency ni Digong. Ganyan na karami yung patay. At nailagay yan as an accomplishment report na ginamit mismo ng Supreme Court. No? Okay. So no big surprise, Ami, that, well, we had Attorney Conti yesterday here, the lawyer for ICC, no? No big surprise that she was a little outraged or shocked at the appointment of Colonel Patay in Davao City Police. At a time when they just, marami silang sinibak ng mga station commanders, tinanggal nila lahat, binalasan nila, tapos nilagay nila doon isang membro ng Davao, so-called Davao Boys. Baka may natanggal din sa DILG na nagkulang sa due diligence. So ano to, Ami, hindi nila alam yung background ni Colonel Patay or kasi nagsa-speculate kami kahapon ni Manny Mogato, no? Na baka naman si Colonel Patay tumulong. Tumulong. Yes. Kasi we have to remember that the two main witnesses that are being mentioned here, Las Cañas and Mato-Bato were gunmen in the killings. At yung isa ay self-confessed gun. Yung isa ay police. Isang police, oo. Yung isang member ng civil security unit. Yun din ang suspicion namin na baka nga pumayag na mag-testify, di ba? Kasi parang insider yan kung sakasakala Kaya na-promote nga to Davao City Police. So titignan natin, depende siguro kung saan siya i-reassign. Okay. Kung saan siya i-reassign from Davao City. Kasi baka masyadong sensitive naman kung Davao City. Okay. Ngayon kung mapopromote siya or something, baka merong indication na meron ng cooperation on the part of Colonel Patay. For more on that story, Ami, we have with us News 5 correspondent Bril Montalvo, reporting straight from Davao. Bril, what can you tell us, Bril? Patrick, Ronald, Ami, kumpirmado nga narinig na sa pwesto si OIC City Director Colonel Lito Patay kaninang umaga. Sa isinagawang command conference nga ni former OIC City Director ng Davao City kanina ay may tumawag sa kanya at sinabihang na-recall ang kanyang designation bilang OIC ng Davao City Police Office. At ang pumalit sa kanya ay itong si Colonel Sherwin Butel mula pa rin sa PRO 11. Sa ngayon, si Police Colonel Lito Patay ay siya na ang mangunguna or hepe ng Regional Operations Division of Police Regional Office 11. Okay. Bril, medyo mataas din, medyo importante din yung ranggong yun, ha?
that you are the operations chief sa buong region. Actually, parang medyo mas mataas pa nga yung Promotion. designation na yun kaysa Davao City Police Chief Tama ka dyan, Ami. Yung next niya na designation, ito nga pagkakatalaga sa kanya bilang hepe ng operation sa office ng PRO 11 ay mas mataas ito kaysa sa kanyang pagiging OIC ng Davao City Police Office. Baka mas totoo yung pinagkikwentuhan niyo ni Manny Mogato. Na baka may tulong. Baka lang po, no? Baka may. So Drill. Ang totoong dapat headline natin hindi yung Colonel Patay relief pero promoted. Oo. Promoted Abril, may mga reactions ba galing kay Mayor Baste Duterte? May mga dito sa mga developments na ito? Meron ba siya mga hirit o mga statements? Yes, noon nga Lunes ng umaga, July 8, ay nirelieve ito nga 19 police station commander ng 19 na police station dito sa Davao City Police Office. And kinundin na ito ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang nangyaring balatahan. Sa kanyang official statement, sa kanyang Facebook page, sinabi ni Mayor Duterte na minamaliit umano ng bagong regional director ng PRO 11 ang kakayahan ng mga hanay ng Davao City Police Office sa ginawa nitong hakbang. Maganda din daw ang performance ng hanay ng DCPO kaya hindi katanggap-tanggap ang nasabing balasahan. Bril, may sinabi bang dahilan kung bakit natanggal sa Davao City Police Chief si Colonel Patay? Yes, nakausap natin na si Police Regional Office 11 spokesperson na Police Major Catherine Villaray at sinabi niya na wala pang further information as to kung bakit na-relieve nga itong si Police Colonel Lito Patay bilang OIC ng Davao City Police Office. As per document, permado itong pagka-relieve sa pwesto ni Police Colonel Lito Patay ni PRO 11 Regional Director Nicolas Torre III. Okay. Anyway, Bril Montalvo, maraming salamat sa oras mo. Ay, teka lang. Okay, sorry, Bril. Hahabol ko lang may tanong pa si Ami. May habol lang ako tungkol kay Apollo Kibuloy kasi nga merong report na according to his lawyer, mukha daw nasa China na. May balita ba kayong ganon? Yes, Ami, kanina inatanong din natin kung kumusta ang sitwasyon or paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi nga ng Police Regional Office 11, is patuloy pa nilang hinahanap ito nga si Pastor Apollo Kibuloy. At wala din silang sinabi kung nandito pa ba sa bansa o wala itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yan pa ang ating itatanong ko or i-update. Okay. Anyway, Bril, matanong ko na rin, si former President Rodrigo Duterte ba ay nandyan sa Davao City nga? Is that where he is based? As to whereabouts the former President Rodrigo Duterte, so wala pa siyang mga engagement or public appointment or engagement dito sa Davao City. So wala pa tayong konfirmasyon kung nasaan talaga ngayon si former President Rodrigo Duterte. Isa pang pahabol, Bril, may lumabas kasi na video ni ex-President Duterte na halos hindi na siya makalakad. Inaakay siya. Meron ka bang nakitang ganyan na pangyayari dyan sa Davao? Tama ka dyan, nakita nga natin or nag-trending itong isang engagement ni former President Rodrigo Duterte na para bang nahihirapan na siyang maglakad. At nasa video din itong si Willie Revillame. At wala pang kumpirmasyon kung saan at kailan ito nangyari. Pero as of this moment, hindi pa natin nakikita recently or personal na nakita itong si former President Rodrigo Duterte para alamin kung ano talaga ang kanyang kalagayan sa kanyang katawan. Okay. Bril, isa na lang. Bumalik na ba sa Davao si Vice President Sara Duterte? She was in Cebu yesterday. Bumalik na ba siya sa Davao?
Wala pa tayong impormasyon kung nasaan ngayon si Vice President Sara Duterte. Pero kahapon, nandun nga siya sa Cebu City para sa kanyang mga public engagement. Pumunta siya sa isang hospital doon sa Cebu at pinumusta niya ang mga delegado sa different region para sa palarong pambansa ngayong taon. Okay, anyway, maraming salamat, Bril Montalvo. That was News 5 correspondent Bril Montalvo reporting to us live from Davao City. Okay, it's a good thing that you mentioned that that video na it went around, umikot na nag-viral yan. Obvious na talagang hirap. We've never seen of course during his term as president, there were all these rumors and speculations na humihina yung health ni Pangulong Duterte. But I think that was the first time we saw him actually looking really frail. Tagilid na maglakad, parang ganun. Nakita ko siya nung burol Haggard siya, di ba? Haggard siya ngayon eh. Yung burol ni Senator Pimentel, nandun siya. Parang ganyan din yung lakad niya noon eh. Inaakay siya ni Bongo dun sa Heritage, sa Kwan. Ang bagal ng lakad niya, parang slow motion. No? Pero mukhang pareho naman kami masamang damo eh. Okay, sige. Ano ibig sabihin? Matagal pa. Matagal pa. Ayan. Umaamin naman yan sa mga sakit niya eh. He publicly announced, di ba? Marami siya, yung Buerger's disease. Dalawa yung niya, yung chronic pain na niya eh. Sa likod. Yung dalawang related to smoking, di ba? Parehong delikado sila and you need maintenance para hindi siya magtuloy ng cancer. Siya naman na nagsabi noon, yung dalawang yon. Tapos siya na nga, nagkaroon siya ng yung hip niya, di ba? Na-injure yung hip niya, kaya nga pinainom siya na ng fentanyl, remember? That was the reason eh. Dahil doon sa motorcycle spill niya. Pero in fairness kay ex-President Duterte, never siya nag-hire ng isang Mr. Supranational para alalayan siya. Wala naman ata siya kasing diabetes. Kaya baka hindi niya kailangan na nga. Kaya... Anyway. Pero yung last na appearance na medyo haggard na siya ha. Yung mga recent public appearances na. Of course, Ronald, there's also a skeptical view on this. You can't avoid that in politics. There will always be a skeptical view on matters like this. Meron nga isang presidente na may brace sa ilang taon eh. Pero nung napalaya siya doon sa hospital arrest, biglang nawala yung brace. Di ba, Ami? Wala nang wheelchair. Biglang nawala. I guess it's part of the political drama in the Philippines, right? Diba? We've also seen that during the impeachment trial of Corona. Justice Corona. Performative politics. Yes. Performative politics siya. Hindi natin hinuhusgahan yung paggamit ng wheelchair, yung pag-akay-akay na ganyan. Pero we're just saying that in this very vibrant and lively political drama of the Philippines, we will always have skeptical views, skeptics. Pag huhulihin na rin ako, magpapatulak na rin ako kay Manny Mugato sa wheelchair. Yun, Di ba? Di ba, Ami? Hindi ba pati si Alice Go, yan yung ini-invoke, kaya hindi siya makasipot sa Senate. Na high blood. Health issues. Kaya ewan ko kung nagpadala doon ng medical certificate kasi mukhang hindi kumbinsido yung mga senador ngayon. Hindi na naman sumipot eh. Madali naman gumawa ng warrant of arrest, wala siguro medical certificate. Ani, madali naman gumawa ng medical certificate eh. Hindi, sinabi na kasi wala daw sa klase. Sa ROTC, madali gumawa ng medical certificate. But you can also discount the possibility, Ronald, na nakaka-stress talaga yung problema sa politika. Talagang yung iba na-stress, yung iba mas lalong lumalakas eh. Diba? Yung iba mas lalong lumalakas eh. Pero pag makukulong na. Pag nag-retire, mas lalong humihina eh sa politika, di ba? Yung mga matatanda na sa politika, pag nag-retire sila, lalong napapabilis eh. Kaya, pampalakas yung politika. Pero hindi ba kung gusto mo mawala yung ganyang klaseng trauma and stress, pinakamabilis na mawala yan pag na-clear yung name mo. Di sumipot ka na lang doon, di ba? Kung sino man yung nag-iimbestiga. Okay. Pero mabalik lang tong kay Colonel Lito Patay. So, Ami, Ronald, is it right then to say na usually pag sinabi mong relieved yung isang opisyal, floating yan. Hindi yan nabibigyan kaagad ng trabaho. Dito na-promote eh.
So it's not exactly accurate to say relieved in this case of Colonel Patay. Right? He was replaced. He was replaced. Or promoted? Could we even kung say that? Kasi Davao City, it's a chartered city. Siyempre, mas glamorous yung pwesto. Kaya sabihin na regional operations chief ka. Pero actually, mataas yung ranggong yan eh. At it's broad, it's regional. Pero operations yan, you can direct kahit yung mga kahit yung mga all the lower units. So, the smaller units, pwede ka mag-direct. So, hindi yan kick upstairs, hindi yan desk job. Depende sa tingin mo kasi nga magandang pwesto, yung Davao City. And you are the police chief. Yes. Pero operations chief ka, regional operations, basta operations ka, it's a very important position. Okay. So maybe like our gist says on the screen, reassigned is probably a more accurate word. Yeah. It's the safest word to use. Kesa relieved. Kesa relieved. Right? Relieved as Davao City Police Chief. Normally kasi, pag sinabi relieved, may negative connotation yan eh. Diba? May ginawa ka, tinanggal ka, o siniba ka. Diba? Parang ganun eh. Pag sinabi reassigned. Reassigned. Kaya lang medyo strange na, hindi umabot na 1 linggo, no? I know, hindi umabot na 1 linggo. Tsaka, parang yung binabanggit mo, Ronald, kanina. So, lumalabas pag ganyan na ni-reassign, baka nga hindi nila alam yung background ni Colonel Patay. They didn't do their due diligence or investigation. Yeah. They lack background information. Yes. Pero maganda rin malaman, ano ba talaga yung trabaho niya ngayon doon sa regional? Dahil posible rin naman, may ganung possibility na parang kicked upstairs ka where you can do less damage. No? Parang ganun eh. No? Or when you are relieved, you're usually floating. Low profile. Ayan, mas low profile yan. It will attract less heat. Kung meron nag-oppose ng appointment mo, low profile yung position na yan. Hindi masyado maingay. Pero mataas siya. Mataas siya. Hindi masyado maingay. Hindi magrereklamo siguro hindi magrereklamo si Atty. Conti. Yun lang yun. Di ba? Yun lang yun. Maingay kasi masyado no? Pag, especially Davao City Police, Davao City PNP. We've seen so many people moved out and moved in and then moved out again. Nalink ka na sa Reuters report tungkol sa EJK. Tapos ang apelido mo pa, Patay. Unique ang ngayon, ang pwesto ngayon ng Davao, di ba? Maraming mga peace and order issues dyan ngayon political, drugs, tapos si Apollo Kibuloy pa, kasama siya dyan Although regional yung problema kay Kibuloy, magiging siya kung ganun, kasama siya sa manhunt for Kibuloy. At saka yung elephant in the room, Ami, yung ICC. Yes. Yun yung elephant in the room. Matutuloy ba yan o hindi? Lalo na kung meron silang additional witnesses. Kaya nga. Kaya mas mabuti dun sa medyo low profile na position. Kung gusto mong, kung wala ka namang issue sa kanya and you want to give him an important role in law enforcement, pwede na yung operations chief. Regional operations chief. We have some, Ami, we have some developing news on the investigation in the Senate on the POGOs. We have on the phone your correspondent, Ami, at the Senate, Cecil Suerte Felipe. Yes, good morning po. Hi, Cecil. Good morning, Good afternoon. Good morning, good afternoon, Cecil. Good afternoon po, Opo. Good afternoon, Good afternoon. Sir, Ma'am. Opo. Sir po. Yun. Okay. Kaka-call, Opo. Yes, Cecil. What's the latest? Yes, sir. Senator Lisa just suspended the hearing, the 4th hearing on the alleged human trafficking sa class. And no-show again si Mayor Guo. Ang claim niya ay may sakit sa mental health, something yung sinasabi niya. Pero ang sabi ng mga senador, dapat she will be parang check up sent by the government doctors para to ensure na hindi niya ginagamit itong sakit para sa hindi lang dumalo dito sa Senate investigation. And yun, sinabi ni Senator Nancy kanina na dapat hindi ginagamit din yung mga mental issues just to parang avoid facing the investigation din po. Okay. Grace, I understand that lumabas sa hearing din yan
hearing din na yan, another inconsistency with previous testimonies of Alice Go, no? Lumalabas na si Alice Go, according to Senator Win Gatchalian, went to Grace Christian School. Opo, yun yung sinasabi, nagpalabas din siya ng mga ibang information, sir. Pati yung kanyang passport na parang translate daw po yung Chinese to English. Yun din yung mga nilabas kanina pong sa hearing. Kanina medyo mga ilang oras din, tatlong oras hearing kanina, sir. So she went to Grace Christian. I think this is in Binondo, if I'm not mistaken, or somewhere. I don't know if Quezon City, ano ba. But anyway, in short, hindi siya homeschooled, kung ganun, like she claimed. Yes. Opo. Yun nga po, ang lumalabas parang additional na conflicting or contradicting statement na binigay niya doon sa naunang hearing at saka dito sa mga information na nilalabas ng mga senador sa kanilang mga nakukuhang investigation po. At ang sabi ni Senator Win, madaming dumadating na information sa kanila na parang nagsusupport doon sa mga earlier assertion na talagang nagsisinungaling si suspended Bamban Mayor Alice Go. Do we know? Also, Yes. Cecil, walang sinubmit yung camp ni Alice Go na medical certificate kasi yun yung hinihingi ng mga senador, di ba? Baka sakaling pagbigyan kung may maibibigay ng medical certificate. Walang ganon. Opo, wala po kasi ang statement ni Attorney David, yung lawyer niya, walang gustong walang gustong mag-issue ng certificate kasi baka mapatawag sa Senate. Kaya wala silang makuhang medical certificate na to prove yung allegation na may mental issues ni Mayor Guo. Okay. So paano yan? Paano nilang makukumpel yan? Dahil may arrest warrant na eh. Yung subpoena nga hindi nila ma-serve. Palagay ko lalo na arrest warrant. Paano yun? Anong gagawin nila ngayon? Since dalawang beses na siyang hindi dumating dito sa Senate, the committee will request the Senate President Escudero to issue a warrant of arrest. And yun po ang usual na ito-serve ng OSAA with the help of the PNP. Great. Cecil, Kaya po nadagdagan kasi hinahanap na nila si Pastor Sibuloy, tapos ngayon dadagdagan pa nitong si Alice Guo. Kaya madami na silang hinahanap po. Yun. Cecil, sa pakiramdam mo sa mga developments dyan, saan ang direksyon ng hearing? Ay i-expel si Alice Guo papunta sa kung saan mang lupalop siya nang galing? Or kasuhan siya rito? Dahil magkaiba yan, magkaibang strategy yon, no? Yung isa ay hindi siya Pilipino, so kailangan siyang i-deport, no? Hindi ko alam kung saan siya i-deport, no? Yung isang strategy ay dito siya kasuhan at dito siya hatulan. Opo. Sir, ang alam ko po, under the law, pag may offense ka na na-commit, dapat mag-serve ka muna dito nung mga, di ba yung mga imprisonment na ibibigay ng batas. After mo ma-serve yung mga sentence, saka ka i-deport kung saan kang country na dapat. Pero ngayon, di ba, parang wala namang clear na ano ba talaga siya. Although, nakalagay doon sa mga documents ay talagang Chinese itong si Mayor Guo po. Also, dito sa hearing din kanina po, nandito si Chairman ng PAGCOR, Chairman Alejandro Penco. At yung kine-claim niya, di ba, in-reveal niya kung sino na yung naglapid na ex-cabinet member. Sabi niya si former spokesperson Harry Roque. At sabi niya parang sinamahan niya yung... Cecil, ginamit ba niya yung salitang lobby? Kasi pwedeng sabihin kung abogado ka, pwedeng sabihin nire-represent ko yung client ko so I talk to people. Ginamit ba yung salitang lobbying? In the past statement po ni Chairman Tenco, parang ganun yung higing kasi di ba parang ang dating lahat tayo nag-expect na ano yung panglalabi na ginawa ng cabinet secretary. Pero kanina ma'am, during the exchange dito sa Senate, parang ang bait na ni Chairman Tenco, ang sabi niya, nakikiusap lang kasi tinulungan lang niya yung na-agree
na taga-Lucky South 99 na nagbabayad daw kay Dennis Cunanan ng almost $500,000. Itong turnout, sabi ni Tenko at saka sabi nung Leong na representative dapat nung Lucky South 99, hindi pala dinabayad daw ni Cunanan. Kaya nag-inquire sila, nagkaroon sila ng arrears na $500,000 na kaya sinamahan ni Attorney Roque siya sa PAGCOR para sabihin na magbabayad sila pero unti-unti kasi napakalaki daw po ng $500,000. Cecil, nabasa mo na ba yung statement ni Harry Roque? Yung kanyang press release? Ay, opo. Medyo mahaba Yes, sir. pero doon, sinasabi niya na minisrepresent ni Senator Risa yung statement ni PAGCOR Chairman Al Tenco na hindi naman daw sinabi ni PAGCOR Al Tenco ito. No? Yung nga yung tinatanong ni Ami kanina, yung ano ba yung exact words ni Al Tenco. Pero kung babasahin mo yung statement ni Harry Roque, ang daming inaamin, ang daming dinedenay, sa dulo hindi mo alam kung ano ba talaga yung inaamin. Kung ano na? Opo. Yun nga po. Yun nga sir, sabi nga namin, bakit doon sa initial, di ba yung statement dito ko, maglalabas ako ng pangalan ng ex-cabinet na something like ang effect ay naglabi. Pero kanina, ang sabi niya, nakikiusap lang naman, tinulungan lang naman yung aggrieved party kasi natakbuhan yata sila ng 500,000. So, kanina po, ang sabi, wala namang pressure na in-expert si former spokesperson Harry Roque doon sa exchange nila. Parang nagkaroon pa nga daw ng exchange ng text si Attorney Fernandez, yung nagbibigay ng license sa Pogo na, ay okay, thank you, tutulungan ko lang naman sila, parang gano'n. And then, Senator Risa also presented documents where the name of former spokesperson Harry Roque was indicated as the counsel. Okay. Cecil, dyan ka lang muna, no? We'd like to play back a portion of Secretary Roque's video statement that he released a while ago, if we can hear it now. Lilinawin ko lang po, yung sa tingin ko ay mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po, sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa Porac, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July, para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenco at ni Attorney Jeza Fernandez. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya. Kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tenco doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. Pero malinaw po nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumiti sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number 1, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat-mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South.
So hindi siya abogado. Those denials are very highly qualified. Ano? Hindi siya abogado. So when he approached and interceded for this pogo, for Lucky South, he was interceding as what? As a friend. As a friend. Okay. Opo. Okay. Hindi din naman si Senator Risa, hindi rin naman niya sinabing naglalabi si Secretary Roque. Ang pinakita niya lang, ayun, nakinig siya dun sa mga sinabi ng resource person, and nung towards the end, then may pinakita po na mga documents showing that the name of Secretary Roque was as the counsel. Now, if Secretary Roque claiming na hindi niya alam na nilagay yung pangalan niya doon, it's different matter altogether. Di ba? Parang, siguro po niya yung Lucky South kasi nilagay yung pangalan niya. Si Senator Risa was just quoting the document. Doesn't that, Ronald, may tanong ako, doesn't that complicate things more for former Secretary Roque that he interceded na hindi naman siya yung abogado? Oo nga. Tapos ang sabi nga niya, nung siya ay... Parang mas madali tanggapin kung abogado siya, di ba? Oo, at saka sabi niya, nung nag-intercede siya, hindi pa illegal yung pogo na yon. Legal pa daw. Oo, legal pa daw, kahit merong torture chamber. Okay. Hindi nung... Saka na lang naman nalaman yung torture chamber. Nga, exactly. In fairness, di ba? Oo nga. Ibig sabihin, lumabas lang naman nun. But if anything, it does somehow explain, makes clear the dotted lines between Lucky Star at saka yung nahanap ng mga papeles niya doon at saka yung the fact that doon nakatira yung si Mr. Supranational. Na-staff niya. Na-staff niya. Tsaka, Cecil, di ba pinapatawag din si Harry Roque at saka si Mr. Supranational sa Senate hearing? Ano nangyari doon? Magandang magandang hearing yon. Yes, sir. Bali kanina sabi ni Senator Risa, si Secretary, former spokesperson Harry Roque, and si former chairman ng PAGCOR, si Andrea Domingo, will be invited to the next hearing para to shed light nga din po on it. So hindi lang nasabi kung kasama yung gwapo sa pag-imbita. Check ko po. Pero Cecil, ano yung initial reaction nila dyan sa statement ni Harry Roque? Ito si Cecil, sumagot? Kasi po natapos ng hearing, parang hindi pa nagre-react si Senator Risa about it. Tatawagan po namin after nito para ma-incorporate na din po sa story natin. Saan ba nakuha yung dokumento na mentioning the name of Harry Roque? Kasi pwede talaga niyang ilaban yun na hindi ko na mamalaman kung paano napunta dyan yung pangalan ko. Isinadmit nung kumpanya sa PAGCOR. Yung kumpanya mismo ang nag-submit. Okay. Yun. Yun yung document submitted to PAGCOR. Official po yun kasi yun yung tinatanggap ng Senate Committee on Women and Children. At kasama din daw po si A.R. de la Serna doon sa invitation for next hearing. Apo. Tsaka, Ami, kung babasahin mo yung statement ni Harry Roque, ay hindi kasi ako learned eh. Kaya marami kasi rito nakasulat, ang daming paragraphs. Tapos, dito ay representative ako ng kumpanya, dito ay hindi. Dito ay representative ako ng lessee. No, kaya dapat siguro mas i-deconstruct itong statement na ito. Na ano ba talaga yung kanyang nire-represent? Pwede talaga yun eh. Pwedeng different lawyers handling different aspects of corporation. Saka tama siya, yung pogo na yan, at nag-umpisa yan na legal, tapos hindi lang ni-renew, di ba? That was what the PAGCOR chief told us, na nagpa-reapply sila, meron silang mga ni-reject, merong mga hindi nag-reapply, kaya ang status nila ngayon illegal. Pero at that time, according to Harry Roque, kasi hindi ko kabisado yung date kung kailan nangyari, at that time, meron pang lisensya. So kung meron mang siyang tinutulong-tulong nun, pwede ngang sabihin na he was not helping an illegal pogo at that time, hindi pa illegal. In fairness, Ronald. Yes. Ang sinasabi lang naman natin, yung human trafficking nangyari much earlier. Ibig sabihin, na-discovery lang yan. Na-discovery lang yan yung ni-raid. Di ba? Nung inimbestigahan, ni-raid, etc. Talaga namang hindi madidiscovery yan dahil hindi pa nire-raid eh. Kaya yung thin line na yon ng legality ay medyo delicate.
Apo. Saka sir, yung sabi nila, yung Lucky 99, nung unang term ni President Duterte, 100 square meters ba yung hinihingi nilang license para dun sa area. Nung daw pong after na, nung itong panibagong, humihingi na sila ng panibagong license, parang nag-triple na, naging 900, ano na yung instead from 300. So, kaya dinis-approve na yung application nitong company na ito. Sabi ni Chairman Tenco kanina sa hearing. At also po, may raise pa din yung mga email addresses daw po nung Whirlwind Pogo at saka yung isa pa, ang ginamit na email address ay katulad ng ginagamit dun sa kay Michael Yang na ano din company, which, di ba, sabi din ni Senator Risa, si Michael Yang, dating presidential economic advisor, ay yun, nakalink din sa Farmally. So, nanganganak po yung connection nitong mga investigation dito sa kaninang ginawa ng Senate Committee on Women and Children. So, yan nga yung bagong aspect na, napasok na si Michael Yang sa Farmally. So, that's another aspect na ipapursue din ng Senate? Knowing si Senator Risa po, kasi parang diba, yung Farmally dati, parang hindi naman nagkaroon ng closure dahil nagpalitan ng Congress. So, ang sabi naman nila in the past interview, once na may bago na namang makita silang ebidensya, wala namang nagtitigil sa kanila to file another resolution calling for the Farmally investigation po. Okay, as Cecil rightly put it, nanganganak itong investigation ito. Sumasa nga sa kung iba-iba, hindi lang doon sa supranational, pero meron na rin Farmally at saka kay Michael Yang, the former presidential. So maraming susunod na kabanata. Marami, oo. Talagang yan yung abangan ng susunod na kabanata. Nanganganak parang series, Opo. TV series. Yes po. Magkakaroon na season 2, season 3. Cecil, do we have anything new on the Senate building, on the hearing in the Senate building? Well, I know the last development was that nagsampa ng ethics complaint si Senator Nancy Binay. But other than that, do we have more information specifically on that 600 million peso landscaping? Opo, before yung itong conversation natin, sir, nag-start na po yung hearing ni Senator Cayetano. And hanggang naghintay ako matawag, parang dinidetail na kung ano-ano yung mga ini-investigate. At sabi namin, parang siyan maririnig namin, limited yung sinasagot ng mga resource person. So, yun po, kanina ongoing, tapos ngayon parang wala na sa monitoring namin, inend na po. Ang alam, hindi naman po bumaba si Senator Nancy, kaya hindi masyadong ma-action ngayon yung investigation. Anong status Anong latest dun sa magre-reconciliation talks daw yung ethics magkakaroon case. daw ng meron bang any progress on that effort? At saka Cecil, ano yung laman? Ano yung laman ng final ni Nancy Binay? Ayan, yung kahapon, sa araw, sabi niya kasi na-violate kasi tinawag siyang buang, tapos yung mga standard daw ng lawyer, dapat hindi nga naman ganon. And then, nasasaktan si Senator Binay because nung naalala niyo yung 2015 nung kay former Vice President Benjamin Binay, sila yung mga anak yun nasaktan. Ngayon sabi niya, ramdam niya, yung anak niya naman, baka yun naman yung mag-suffer. So yun yung iniiwasan daw po niya. Kaya ngayon nagsasalita na siya at ayaw niya na ulit mauulit. Medyo naiyak na nga ng konti si ma'am, pero napigilan naman niya. And sabi niya, sana para mag-stick lang. 4 yung sinasabi na violate ni Senator Cayetano. And na-interview namin si Senate President Escudero. Parang sabi niya malalaki na sila. But si Senator Tolentino na chairman of the Ethics Committee, sabi niya he will try to parang mag-broker ng talk para hindi na siguro mas lumala pa yung gap. Okay, so walang bago doon, yung reconciliation talks. Dalawa pa din po yung kahapon na sinabi ni Senator Tolentino.
So for Senator Nancy Binay, it brought back bad memories from 2016. Alam naman natin, to si Senator Alan Peter Cayetano din yung parang nagano what's the right word? Demolish? Well, tatlo sila noon. Nag-investiga. Si Coco Pimentel, si Sunny Trillanes, at si Alan Peter. Pero siyempre, pinakamadaldal si Alan Peter. Yung investigasyon, 2 taon yun, no? Na investigasyon kay Vice President Binay. So isa yun sa pinanggagalingan nitong dynamics na ito. May mga sugat pa, medyo sariwa pa yung mga sugat na yan. At ngayon, lalong naging sariwa dahil sa dynamics between Taguig and Makati at specifically sa dynamics within Taguig. Mukhang may mga sinusuportahan yung mga Binay na posibleng lumaban sa mga Cayetano dun sa local government position sa Taguig. Cecil, is there something there to the insinuations of Senator Nancy Binay that this is all related to Makati Taguig? Yun po kasi, ayun sir, kasi yun yung, di ba, yun yung mainit na pinag-uusapan before, and yun, pagka natatanong sa ng media na, do you think it is connected? So sabi niya, parang ito din yung nangyari dati parang nakikita namin na ganoon ulit yung simula. And if we can recall, 36 hearings daw po yung nagawa ng Senado tungkol doon sa questionable and parang parking building sa Makati. So sabi niya, parang sa ngayon nagsasalita na para hindi na maulit. And in fact, hindi na nga raw po sana nanonood yung mga anak niya ng news para hindi na maapektuhan. But he's worried about baka sa school, may mga kaklaseng nanonood at baka ibuli naman yung mga anak nila, yung mga pamangkin niya po. Cecil, what's the talk there in the Senate? Is there something there na are the Binays moving into Taguig? May usap-usapan ba ganyan sa Senado? Ang alam ko po, si Senator Nancy will be running for mayor in Makati. Okay. Whether si Mayor Abby will either be running for senator or doon sa, kasi parang taga doon somewhere pwedeng magtumakbo. Pero parang hindi na, di ba, ang filing natin ay October. And yung mayor requires 1-year residency bago ka makatakbo. So, kung nakalipat ba si Mayor Binay, Abby, hindi pa po ako familiar doon, sir. Okay. Mukhang nag-unfold sa Taguig. Nakikita ko kasi si Robin Hood Padilla. Sabi niya, gusto niya, yung committee na lang niya mag-take over niyang probe para hindi daw masyadong mainit. Any progress on that proposal? Naka-file na po yung resolution na yon. Pero ang sabi ni Senator Binay, since Committee on Media and Information, baka walang jurisdiction sa issue. Pero ang sabi naman ni Senator Binay, ni Senator Robin kasi, information dissemination para alam ng mga tao kung ano yung nangyayari. Well, since naka-recess, ma'am, hindi pa po na re-refer kung kaninong committee. Sa 22 pa, magre-resume yung third regular session. Baka po yun, magkaroon kung ma-refer kung kaninong committee po. Okay, Cecil, alam mo itong si Senator Robin Hood Padilla, nag-viral din siya dahil sa hearing na yan. Umumuya. Di ba? Nabati niyo ba, Cecil? Yun po. Sabi niya po, nung nagsasalita, nung sila palang dalawa ni Senator Cayetano ang nandun, hindi siya makakain. So, nung nagkakaroon na ng exchange, si Senator Nancy at si Senator Cayetano, yun nakita niya ng chance na kumain. Kaya po kumakain siya hanggang nagpapalitan ng intense statement si Senator Cayetano at si Senator Binay. So, Cecil, nag-issue ng statement ng National Press Club. Nagre-reklamo dun sa salita ni Alan Peter. May reaction ba dun si Alan Peter? Parang wala akong matandaan. Sabi tinanong sa ng mga media the following day, ang sabi po ay parang hindi rin clear yung pagkakasagot. Kaya may panibagong statement, ma'am, yung press club na sinasabi na further confuse sila doon sa hinihingi nilang clarification na ano ba yung sinasabi mo scripted na tanong. Kaya tuloy, ma'am, ang joke ngayon pag nilalapitan namin si Senator Nancy, ma'am, nasa na yung scripted na tanong para matanong namin. Kasi di ba parang kami na-hurt nung sinabi niya we are just being fed with questions to be asked to Senator Binay po. So walang dagdag na clarification si Alan Peter so far?
Wala pa po. Okay, thank you. Cecil? Thank you so much. Thank you po. Good afternoon. Thank you, ma'am. Good Cecil. afternoon, sir. Cecil. Thank you po. That was Yes. Philippine Star correspondent Cecil Suerte Felipe talking to us from the Senate. Ano yung tawag ni Senator Alan Peter kay Nancy Binay? Nabuang ka na, Day. Buang. Buang. Nabuang ka na, Sa Day. ano, Oo. palengkera. Palengke na, palengkera. Ay, magagalit talaga siya ron. Parang hindi niya narinig kasi patayo na siya nung umalis na siya nung nasabi ni Senator Alan Peter report sa kanya, Cayetano. doon siya nagalit. Oo. Nung nakita niya sa Ang balita, pangalan mo, Lourdes, hindi Marites. Anong sabi niya? Pero intense ang labanan sa Taguig dahil si Abby Binay, Yeah. bagaman may differences din siya sa kanyang kapatid, kay Nancy Binay, ay kasama yata sa pagbabuo ng United Front laban sa mga Cayetano. Yes. No? Kaya very sensitive din. if they're not running, if Abina is not running in Taguig, who's then going they to will run? then they will support somebody. Who can they support? I Well, mean, kasama yun sa mga usapan dahil ang filing pa naman sa October. So tingin ko merong mga negosasyon dyan. is there a strong political Malakas ang candidate mga Binay sa alternative Embo. to the Cayetanos Well, in kung Taguig? may susuportahan yung Binay, halimbawa, may susuportahan iba dyan, no? Ayoko lang banggitin kung sino, baka marites na naman ako ni Ami, no? Pero alam ko may mga nag-uusap. Whether yan ay magfo-flourish is another thing. At kung sino ang kanilang pipiliin among themselves na tatakbo laban sa Cayetano ay bahagi ng proseso na yan. Pero ang kiniklaim nila ay baka meron silang bindisyon galing sa pinakamataas. Sinong baka may bindisyon? Ha? Sino? Yung Sa mga Binay? hindi yung mga Binay, isa sa kausap ng mga Binay. Kasi we have to remember, Ami Ronald, Taguig is one of the, it's probably Yan yung bagong financial capital natin ngayon. the No? Philippines. Oo. It's a price, price. Pero ang vote city. rich area niyan, yung mga Embo, ha? Yes. Which is Kaya traditionally, bailiwick yun ng mga Binay. yes. Kaya malakas yung mga Binay in a way. No? Oo. Malakas sila ron. Kaya pwede silang maging kingmaker kahit hindi sila Yes. tatakbo. No? Mas maganda kung kunin nila pareho, di ba? At mukhang yun yung proseso na dahil nga may problema sa residency no, si Abby. Kaya pero they can be a kingmaker. There's a lot, yung residency issue, there's a lot of condominiums in BGC. So ano ba naman yung meron silang isa doon na condominium? Pero dapat- it's not impossible for... Pero dapat na i-register mo na more than a year ago. And that should be Na reflected in the papers, in the COMELEC, ganon? Or in Oo, the, isasabit mo yun yung residency mo. At least 1 year. And from what we know, walang ganon. So From far, what we know. walang lumalabas. Okay. So thank you for joining the story Okay. today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Patrick Paez. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.